The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Pastor? Brad? Yes. Kamusta? Okay, sige. Better naman yan. Oh, naka-ano ka na ba? Naka-long distance? Long distance call na to, Brad. Oh, naka-paper minute. Call collect. Call collect, ha? Call collect. Sobrang old school nung call collect. Oh. Okay. Hindi ko Sige. na rin alam yun. Yeah. Sige. Ayan. Pastor Jeff, anong magandang Well, balita? Yes, may maganda tayong balita. Medyo unstable lang kanina. Medyo malakas kanina pero humina ulit. Anyway, yung recent po na lindol natin na experience kahapon, na-inspire lang ako to share with you itong ating isa-share. Yung about shaking. Ayan. Alam niyo po, maaaring hindi physical na lindol yung naramdaman nyo ngayon. Ano? Pero ang daming yumayanig sa buhay natin. Maaaring nawalan tayo ng trabaho, may report yung doktor na, alam niyo yun, stage 3, 4 cancer and all, relasyon na nasira, parang yung pinakapundasyon ng buhay natin na yayanig. Pero may magandang balita naman po sa gitna ng pagyanig, may mga bagay na hindi kayang yug-yugin kumbaga. Basta Diyos ang ating pundasyon. Ang sabi po sa Hebrews 12:27, the words once more, kasi sabi dun sa bago ng verse na to, once more the Lord will shake the heaven and the earth. Sabi dito, Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Ang context po na to ay babala at paalala nung nagsalita po ang Diyos sa Mount Sinai na yayanigin niya yung lupa. And then ngayon po sinabi niya once more, merong kind of shaking na hindi lang physical kundi spiritual at maaaring emotional at material at tatanggalin po niya yung mga hindi permanente. Ano man po yung pundasyon na kinakatayuan ng buhay natin, maaaring yan ay sa pera, sa posisyon. Pagka po hindi siya permanente, panandalian lang, hindi po yan tatagal. Pero God allows shaking para ipakita ko ano talaga yung lasting, yung ating pananampalataya. Yan po ang hindi mayayanig, yung pananampalataya natin sa Diyos. Yung kingdom niya na nasa puso natin. Kaya minsan po, sobrang comfortable na ng buhay natin sa mga created things, mga temporary things. So kapag may crisis, nayayanig tayo. Saan po ba nakatayo ang ating pundasyon? Kaya po as I end, kung ngayong panahon na to parang niyayanig ang mundo mo, huwag kang matakot. Instead, tanungin mo si Lord, Lord, ano bang gusto mong tanggalin sa buhay ko para mapanghawakan ko yung hindi matitinag? Hold on to what remains. That's our unshakable hope in Christ. Sabi ulit sa Hebrews 12:27, the words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maaring hindi lindol na pisikal ang pinagdadaanan ng mga aming mga tagapakinig, pero Lord, alam namin niyayanig ang aming buhay ng mga problema, mga temptasyon, mga bagay na hindi namin kontrol. Pero Lord, yung pananampalataya namin sa inyo ang unshakable. Ang hope na meron kami sa inyo ang hindi matitinag. So maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, salamat po muli sa napakagandang aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff sa amin pong reminder araw-araw sa segment na ito. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po si Brad. Siya po'y gabayan ninyo sa kanya pong biyahe at misyon again today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ganda ng aral mo, Brad Jeff, no? Kaya si Ma'am Violet, si June, ang ating mga suki, si Manong Tuts lalo na, ito lang ang inaabangan din araw-araw kasi nga dito humuhugot ng kanilang inspirasyon at ng kanilang motivation kasama na ang, alam mo yon, yung kanilang devotion. Sige. So Brad, saan ka Amen. Saan ka pupunta, Brad? Ako'y magkakasal ngayon sa Las Casas, sa Bataan. Yan. Wow, So, layo. mag-overnight kami. Okay. Well, meron na naman Mayroon na namang meron Ikaw na naman, talaga, sasabihin mo na meron naman. na naman lalagay sa tahimik. Yan, oo. inunahan mo ako, Brad, inunahan mo ako. Meron na namang tamang desisyon na ginawa. Nako, sana Yeah. maganda weather mamaya, Pastor. Sana nga ka dahil outdoor, so pagdasal natin na maganda.
Oo. Paghapon kasi may thunderstorm na. No? May ulan-ulan na. But I'm sure meron silang plan B yan. Correct. Okay. Yung, Yes, yung yes. plan A, yan. Oo, yung Out. plan A yung plan B wag ituloy. Plan B Char! abort. Yung plan B abort agad para di masakit sa ulo. Hindi, Kayo plan talaga. B, backwet. Hindi. Naku, Bako sila sa blessing loob. yan. Blessing yun pag umulan. Oo. Okay. Brad Jeff, salamat Ingat. na marami ha. At Ingat ka, we'll catch you Pastor. tomorrow, okay? Bukas sa Las Casas tayo magbo-broadcast. Salamat sa pakikinig. Ayan, nakikinig ngayon mga kaibigan natin si Trina at Junjun Galang. Thank you for monitoring our show. Alright. Sige, Brad, paalam na ako. Okay. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. FM. Okay, thank you. Thank you very much.